Wala na ba na tayo plano na kahit sa mga anak na lang namin? Naisip mo ba yung mga anak mo nung nandun ka sa kama kasama ni Jeffrey? Mananakit ba talaga yung lalaki, ma'am? Pinablatter mo ba yan, ma'am? Nagpa-blatter ka ba? Nagpa-barangay ka ba? Meron ka bang witness? Meron ka bang may nakakita ba niyan? Hindi po ako ganyan, ma'am. Hindi po. So, hindi wala. po ako nagrereklamo noon. Wala pong nakakita? Wala? Kung ebidensya lang noon, ma'am, meron. Kasi alam ni mama at ni papang yun. Matagal na sana kami magkahiwalay niyan. Kausapin nyo ngayon ng inyong asawa kasi pasensya po mama, kung magkakaso siya, meron talaga siyang cause of action. Meron siyang ebidensya. Yun ang problema mo. Nakipag-anuhan ka na nga sa ibang lalaki, binidyo mo pa. Yun ang problema mo. Ngayon, tagilid ka talaga doon, ma'am. Hindi mo pwedeng gawing depensa na sinasaktan ka niya. Hindi yun excuse. Kung sinasaktan ka niyang noon, no? Alam ko kung paano yung mga ganyang bagay. Di sana humiwalay ka na. Naghiwalay kayo, nag-file ka ng annulment bago ka nakipag-anuhan sa ibang lalaki. Yun ang solusyon doon. Pero nakisama ka sa kanya, tinuloy mo pa rin, ginawa mo tong kalokohan mo kay Jeffrey. Binidyo mo pa. Wala na ba na tayo plano na kahit sa mga anak na lang namin? Naisip mo ba yung mga anak mo nung nandun ka sa kama kasama ni Jeffrey? I don't think so. Siyempre, ma'am, kahit anong hirap. Sorry, Jeffrey. Papasaylo mo ko. Para lang gito mo bata. Sorry lang, Gid. Nabuhat ko, man. Ang sorry mo, madawat na ko na mo sorry. Matanggap ko yung sorry mo. Pero may batas tayo. May pinirmahan ka nung kasal tayo. Dapat inisip mo sana yan. Bago mo ginawa yan, dapat inisip mo sana yung mga anak natin.